Hi guys! Good morning! So, andito kami sa baba ni Toffee. So, story time tayo. May kukwenta ko sa inyo. Ayan si Toffee, oh. Ayan. Kami dito ni Toffee sa baba. Yan, nasa, ano kami, oh. Nakaupo kami dito. Ngayon, mga 20 minutes na kami nakaupo dito kasi ang layo na nilakad namin. Ngayon, meron akong nakitang isang dog owner. Meron siyang kasamang doggy. Winowalk niya yung doggy niya. Ito, ipapakita ko sa area na yan. Diyan sila nagbo-walk. Diyan, yan, kanyang doggy. Yung breed ng doggy ay parang ano siya yung ano ba yun, yung mabalbas, yung parang mukhang matanda na aso, ganun. Yun. Ayaw nga sa'yo, bebe! Ayun na naman siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo, pero nakita na naman ni Topi. Kasi alam nyo ang ginagawa ng dog owner. Once na makakakita siya ng ibang dog, ay binubuhat niya yung aso niya. Parang iniiwas niya sa threat. Tinuturuan niya yung inilalagay niya sa isip ng aso na yung ibang aso ay threat para sa kanya. So which is hindi magandang pagtuturo sa aso. Sa napapanood ko lang guys ha. Sa napapanood ko lang kasi nanonood nga ako ng mga video ni ng mga vlogger na mga The Pinoy Dog Whisperer, yan si Supero, yan nanonood ako niyan. Kaya medyo meron akong natututunan sa kanila. Kaya yun, hindi magandang halimbawa na ituturo mo sa aso mo na kada makakakita sila ng aso, na kapwa nila aso ay iiwas mo sila, 'di ba? Hindi magandang yun. Kasi dapat ang aso talaga ay nakikipag-socialize sa ibang aso. Well, it depends sa aso naman, 'di ba, guys? It depends sa aso naman. Pero pag alam mo naman na ang aso ay yung threat talaga sa iyo, sa alaga mo, ay syempre iiwas mo, 'di ba? Meron kasing mga aso na hindi sila wait lang. So, ayun guys, napatigil ako sa aking kwento dahil nakita ko yung aking kaibigan. So, ayun, balik tayo sa aking story. So, ayun nga, nakita na naman ni Topi yung yung doggy. Tapos, ayaw nga ipalaro ng owner. Kasi nga, lagi niya pagkakakita ng aso, ng ibang aso, binubuhat niya. Hindi naman masyadong kalakihan yung aso. Parang kasing laki lang din ni Tofi. Yun nga, parang hindi magandang yung ilalagay niya sa isip ng doggy niya na kada makakakita ng aso ay iiwas niya. Di syempre, ang magiging isip ng aso ay threat sa kanya yung kapwa niya aso. 'Di ba guys? Hindi siya dapat ang imbes na gawin niya ay turuan niya ang aso niya na maging friendly sa ibang aso. Pero hindi naman lahat kasi nga as I said nga ay may mga aso na hindi nga friendly. May mga malalaking aso katulad nung minsan na nagbaba kami ni Topi ay meron kaming nakitang golden retriever. Golden retriever siya guys. Pero hindi siya friendly. Na siya, nag-growl siya. Kaya ang ginawa ko ay hindi ko inilalapit si Topi doon sa doggy na yun. Tapos meron ding Shih Tzu na na kada makakakita siya ng doggy ay nag-growl siya. Kasi, alam nyo ba, ang ginagawa ng matanda, nung nagbababa ng aso na yun, yung Shih Tzu, ganun ang ginagawa niya. Nakada makakakita siya ng doggy, ng ibang aso, ay binubuhat niya yung Shih Tzu. Diba? Inilagay niya sa isip ng Shih Tzu na threat ang ibang aso. So, kaya ayun, nakada makakakita siya ng ibang doggy, nagagalit siya. Kasi, itinuro niya doon sa aso niya na inilagay niya sa isip ng aso niya na threat yung ibang aso. Kaya ganun, kada makakakita ng ibang aso yung Shih Tzu,
Nagagalit siya pag nakakita niya si Topi. Ay, grabe ang ano niya. Grabe ang pagwawala niya. Gusto niyang habulin si Topi para awayin. Kaya yun nga sinasabi ko guys, na ano, yung nakita ko kanina na dog owner, hindi magandang halimbawa na kada makakakita ng aso ay bubuhatin niya yung alaga niya. Kasi 'di ba nga, paano magiging friendly yung aso niya kung kung ganun ang ginagawa niya, 'di ba? So katulad na lang nung nangyari nga doon sa Shih Tzu, hindi siya friendly kasi tinuro nung dog owner na ang ibang aso ay threat para sa kanya. Kasi nga kada makakakita ng aso ay binubuhat niya yung aso niya. Imbes na i-correct niya yung pagkakamali ng aso niya, ay patuloy niya pa rin ginagawa, di ba? Hindi magandang halimbawa yung guys, di ba? So kaya ayan si Topi, ang ginagawa ko kapag si Topi ay nakakakita ng ibang dog na gusto niya makapaglaro, gusto niya makapag-friend kanon. Ang ginagawa ko ay kinakausap ko muna yung dog owner. Tapos tinatanong ko kung pwedeng makipaglaro si Topi, kung friendly ba yung aso niya. Tapos ang ginagawa ko is dahan-dahan kong inilalapit si Topi. Hindi ko biglang inaano si Topi, nire-release si Topi na makipaglaro doon sa aso. Kasi nga hindi ko alam kung friendly ba yung aso o hindi. So ayun lang guys, parang naano lang ako doon sa aso na yun na ganun ang ginagawa ng dog owner sa kanya. Paano may enjoy ng aso yung pagwawak niya, di ba? Kung hindi siya magiging friendly sa ibang aso. So, ayun lang guys, na-share ko lang. So, aakyat na kami ni Topi. So, bye-bye guys.